Buhay na buhay pa rin ang championship momentum ng Creamline sa kanilang 2024 PVL Reinforced Conference title. Creamline Grand Slam, abot kami na. Kyle Negrito, ginulantang ang Kurashiki Blaze. First loss, binigay ng Cool Smashers. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Ginulantang ng 2024 Reinforced Conference defending champions ng Creamline ang Invitationals title holder ng Kurashiki Blaze. Sa ikalawang taon ng Japanese club team sa PVL ay natikman na nga nila ang kanilang first ever loss kontra sa PVL rival na Creamline. Success na nga ang revenge ng Creamline Cool Smashers matapos silang paiyakin ng Kurashiki Blaze sa championship ng 2023 PVL Invitational Conference. Kaya naman abot kamay na rin ang Grand Slam ng Creamline, having a possibility na ma-sweep ang short conference ngayong 2024 Invitationals. No doubt kasi na Kurashiki Blaze ang pinakamalaking harang sa kampyonato ng Creamline this conference. Pinataob sila ng Cool Smashers in 4 close sets, 25-22, 25-22, 26-28 at 25-21. Kontrolado ng Creamline ang umpisa ng game kung saan nakabuntot lang ang Kurashiki sa first set. Overall game ang dinala ng Creamline kabilang ang 15 attacks, 1 block and 1 ace para sa first blood 25-22. Halos same story naman ang second set pero nakakalamang na rin ng bahagyang Kurashiki. Nagpaulan naman ng service aces si Kyle Negrito na nagpaiyak sa floor defense ng Japanese team. Dikit ang buong set pero strong endgame ang ipinakita ng Creamline, getting a 5-2 run para sa 2 sets to love lead 25-22. Habang sa third set patuloy ang well-oiled machine ng opensa ng Creamline led by Gumabaw and Stanton. Hindi naman nagpaiwan ng Kurashiki at mas magandang endgame ang pinakita ng Japanese team. Binitbit sila ng kanilang Malaysian reinforcement na si Maggie Singh despite the strong blocking of the Cool Smashers. Leading ang Creamline 21-19. Looking for a sweep pero gumawa ng comeback ang Kurashiki Blaze, striking a 9-5 run 28-26. Pero sa fourth set bumalik ang serving game ng Creamline. Medyo nakapalag na rin ang Kurashiki especially sa opensa pero hindi na nagpaawat ang PVL Queens. Naging matindi ang tandem na Gumabaw at Stanton na naging malaking factor para makabuo ng komportabling lead ang Creamline sa endgame. Second technical timeout nang magsimulang bumulusok ang Cool Smashers matapos ang consecutive errors ng Kurashiki. Nakabura pa ng 3 match points ang Kurashiki bago tinuldukan ni Erica Stanton ng game 25-21. Itinanghal na player of the game ang isa sa MVP frontrunners na si Michelle Gumabaw with 19 points matapos maging top scorer sa kanilang first game versus Escola. Top scorer naman this game si Erica Stanton with 21 points habang may triple-double ang Reinforced Conference MVP na si Bernadette Pons with 13 points, 13 digs and 21 receptions. While for Kurashiki, may 14 points si Captain Saya Taniguchi, 13 points si Saki Tanabe, 11 points si Mami Gondo, at 9 points si Yukino Yano. Lamang ang Kurashiki sa attacks 63-56 pero dominante ang Creamline sa blocks 8-2 at sa service aces 9-3. Ito ang kauna-unahang pagkatalo ng Kurashiki Blaze sa Pilipinas matapos ang 8-game winning streak kabilang ang 6-game sweep noong 2023. Nananatiling undefeated naman kasama ng Signal ang Creamline with 2 wins habang bumaba sa 2 wins and 1 loss ang Kurashiki Blaze. Isang panalo na nga lang kailangan ng Creamline para makabalik sa finals. Makakaharap nila ngayon ng Signal September 9, 6 PM habang 4 PM naman ang tapatan ng parehong winless teams ng Escola versus Farm Fresh.